Ladies and gentlemen, andito na naman tayo, mga kapwa ko Pilipino, sa isang usapin na napakahalaga para sa bawat Pilipino. Tandaan mo lagi, ang karapatan ay ipinaglalaban. Hindi po ito ibinibigay ng mga aapi. Ulitin ko lang, ang karapatan ay ipinaglalaban ng mga api. Hindi po ito ibinibigay ng mga mang-aapi. Laging tandaan, and this, kailangan natin lumaban. Ang karapatan ng bawat Pilipino ay mabuhay ng maayos, tahimik, at may pagkain araw-araw sa bawat mesa. Makapag-aral ang inyong mga anak at apo ng matiwasay. Makapamuhay sa bawat gabi na walang magnanakaw na aakyat o di kaya mga adik na manghimasok sa inyong mga tahanan. Yan po ay iilan lamang sa pangarap ng bawat Pilipino kung bakit lahat halos ng Pilipino ay lumalabas papunta po doon sa ibang bansa. Okay? Let me just repeat it. Okay? Ay i-switch on ko muna yung aking screen. Medyo mahina lang ang aking signal. Okay, ito na tayo. Virgie Piquero, good morning po. Okay, ulitin ko lang. Ang karapatan ay pinaglalaban ng mga api. Hindi po ito ibinibigay ng mga mang-aapi. Kaya tayo na inaapi ng ating pamahalaan, ng ating mga opisyal ng bayan ay dapat lumaban para makamtan natin ang mga karapatan. At pinakamahalaga sa bawat karapatan ay yung pangunahing tatlo. The right to life, liberty, and pursuit of happiness. Kung gusto mo maghahabol ng kaligayahan, yan po ay may kinalaman sa ikaw po ay sapat ang iyong pera para may mabili ka na kahit anong gusto mo na mabuhay ka hanggang sa tayo ay natural na mamamatay sa ating buhay. Yan po ang pinakamaganda. Kaya nga, inadika yan noong araw pa 1960s ng Beatles. One of my favorite bands. Sabi ng Beatles, live and let die, tang, tang, live and let die, tang, tang. Kaya dapat walang papatayin. Walang dapat mamamatay sa gutom. Wala dapat mamamatay sa giyera. Wala dapat mamamatay sa mga aksidente na dapat naman maiiwasan. So, kagaya niyan, wala dapat mamamatay dahil siya ay adik o tulak o siya ay kriminal. Kaya, karapatan nating mabuhay lahat. Kaya, ako'y umiiyak na nakikiusap sa bawat isa. Please lang, kung nasa droga ka, tumigil po kayo. Kung may krimen po kayong ginagawa, please lang, habang hindi pa kayo nahuhuli, ay hindi pa kayo pwedeng ikulong. Please lang, tumigil na. Hello guys, subscribe! Subscribe, ha? That's my apo, Berterito. So, pinaglalaban ko ito sa ngayon para sa aking mga apo, Virgie Piquero. Tan Joseph Toto Kausing, vlog mo po lagi si Bantag para mahuli. Oy, Mr. Bantag! Where are you now? Tang, tang, Bantag! So anyway, ito lang po ang kailangan ko. Kailangan natin, kaya po ako dito nagpupumilit na sumisigaw para ipakita sa mga mang-aapi na opisyal ng bayan natin na
karapatan natin ang ipinaglalaban. Sa ngayon, ang karapatan natin na pinag-usapan ay karapatan na hindi magugutom. Karapatan na makabili ng gasolina at krudo sa tamang presyo. Karapatan na sa inyong mga gasol ay makabili kayo ng tama. Ako, na problema ko, halos doble na po ang presyo ng gasol. Kaya sabi ko, nag-isip-isip ako, mas maganda pata, kukunin ko ngayon ang induction stove ko. Mag-induction stove ako, mas mura ang kuryente kumpara sa gasol. Kaya kayo nakikinig sa akin, consider it. Mas mura pata ang kuryente kumpara sa gasol. Ang huling bili ko, 1,600 ang isang 11 kilogram na tangke. Kaya medyo madugo. So better yet, ang problema sa gasol ay direkta na konektado sa tiyan natin. Hindi tayo makakakain usually ng dapat natin kainin kung hindi natin niluluto. Pero pwede naman tayo magluto. May mga dikuryente naman. Ang pinakamura sa kuryente ay yung induction stove. Yan, bumili kayo habang mura pa. Marami dyan na mapagbibilhan. Ang isa sa pinagbibilhan ko ay yung Ace Hardware sa SM o marami pang ibang hardware. Kaya kailangan maghanda po kayo. Pangalawa, kung habang makabili pa kayo ng mura na bisikleta, inuudyok ko po kayo lahat na bumili na kayo ng bisikleta. Kung meron kayong bisikleta na luma, please, ipaayos ninyo at wala tayong ibang magiging kakampi. Hindi ko ini-encourage na huwag nyo nang gamitin ang inyong kotse. Bagkos, gamitin nyo rin kung talaga kailangan. Kung long distance, wala ka magagawa, sasakyang di gasolina o di crudo ang magagamit po. Better yet, kung may kakayahan kayo, bumili na kayo ng electric vehicle. Maganda po, despite everything, mas mura. Kagaya na nire-recommendo ko po yung produkto ng Vietnam. Yung VinFast. Yan, maganda po ang quality niyan. Nasasakyan ko ang mga taxi ng VinFast doon doon ako sa Ho Chi Minh City. Efficient. As efficient as the gasoline taxi. Dito maraming VinFast. Ang problema ko sa VinFast dito sa Pilipinas, mayroong mga taxi, green GSM taxi sa Metro Manila. Kinakain ng ibang mga taxi. Sa Cebu, dinala na rin doon. Sa Davao, dinala na rin doon. Sa lahat ng major cities, dinala na rin ang green GSM taxi. Ang masakit, ang may-ari daw, kuno, i-confirm ko pa yan. Pero sinasabi ko pa na marami na po akong nakuha na informasyon ng mga sources na nagsasabi ang green GSM taxi ay pag-aari ni Lisa Marcos. Yan lang po muna sa ngayon. Pero wala tayong magagawa. Kung kailangan natin makamura, use our electric vehicles. Sa ngayon po, bukas magbabayad ako ng aking monthly amortization, 28,000 a month. Para sa sasakyan, anak, Ching Tugas, no? Maria Alexandria Tugas. Bukas nakaschedule ako magbabayad ng aking tinatawag na amortization sa aking hybrid na sasakyan, Nissan Kicks. Efficient, very efficient. So, mahigit 1 year na ako. Wala pang sira. Mabilis ang nakasumipa ng electric. Ang sistema po kasi ng hybrid na sasakyan ko na Nissan Kicks, pinapatakbo ko yun hanggat 160 sa kalsada. Ang sistema niya, kapag wala pang karga ang electric motor, kapag may battery para sa electric motor, pupunuin mo na, gasolina mo na ang ginagamit ko magpatakbo. At kung mapupuno na ang charge, magcha-charge ang alternator ng di gasolina na makina at i-charge niya ang battery ng aking kotse. Pag mapuno na yung battery ng kotse, automatic mamamatay yung gasolina at tatakbo naman siya more than 100 kilometers na kuryente. Ganun po katipid yan. This time, na problema ko sa Pilipinas,
napakinggan ko po yung dating USEC ng Department of Energy na si USEC Attorney J. Layog. Matagal na pala, more than during the time of Gloria Arroyo pa. Pinipilit na nila na palitan na ang ating mga sasakyan sa Pilipinas na gumamit na ng electric vehicle. Sa panahon na yung panahon ni Gloria Arroyo, hindi pa sikat ang electric vehicle. Ngayon, sikat na. Kasi kung kinupop kagad natin ang electric vehicle, lalo na sa panahon ni Noynoy, panahon ni Digong, ngayon panahon ni BBM, ay makalaban sana tayo ng husto sa tinatawag na krisis sa ngayon. Sa ngayon po, nais kong sasabihin sa inyo, the last time na pumunta ako sa Boracay, ang lahat ng mga trike doon, o tricycle, as you call it, o tricycle, ay puro po electric vehicle. Dati, hirap na hirap o mga umarangkada ang mga digasolina ng mga motorsiklo. Ngayon, bawal na po sa Boracay ang gumamit ng digasolina na trike o bicycle. Lahat po electric. Pati po yung mobile ng mga pulis sa loob ng Boracay ay electric po ang ginagamit nila. Kaya dapat sundin natin ang modelo na pinapakita ng Boracay. Halos 5 taon na sila mahigit. Ang lahat po na tricycle pag pumunta kayo sa Boracay ay puro electric. At ang matindi pa dyan, mismo na mga magagaling na mga car makers na nandyan sa Boracay, sila mismo ang gumagawa ng sasakyan na di kuryente. Kaya, kinikwento ko lang muna to habang bago tayo mag-umpisa sa ating topic. And now, the topic begins. Ulitin ko lang ang aking motto. Ang karapatan ay pinaglalaban ng mga api. Hindi po ito binibigay ng mga mang-aapi. Lalo na kung ang mang-aapi ay kawatan ng mga opisyal ng bayan. Okay, magandang umaga po. Kailangan maabot natin yung sistema na bawat tao sa atin ay live and let die lang. Hanggang mamatay, hayaan ka lang mamatay ka. Kasi wala kang kasalanan, maayos ang buhay mo, mamamatay ka sa katandaan. O kung sana walang magkakasakit kasi dapat maayos ang ating kinakain. Pero nevertheless, we just look at it on the plane, on the surface. Ang topic ko sa ngayon talaga po ay itong impeachment na ginagamit na panakip butas ng pamahalaang BBM. Pinagpipilitan nila ang kwento na si Sara ay kurap, si Sara ay dapat tanggalin, at marami naman po ang naniniwala. Although, naniniwala pa rin ako base sa survey, sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, 54% ang nagtitiwala kay Sara Duterte. 55% ang umaaproba, sumasang-ayon sa mga ginagawa ni Sara Duterte na tahimik lang na nagpapasyal sa bawat lalawigan at namimigay ng tulong. Hanggang doon lamang siya dahil vice presidente lamang siya. At kung ano lamang ang budget na meron siya sa kanyang opisina bilang pangalawang pangulo. So, dito ipakita ko sa inyo na ang unang bahagi ng aking presentasyon, may ipakita ko sa inyo na wala na talaga po nagtitiwala kay BBM. At ito po ang pinaka-problema ng mga kakampi ni BBM sa Senado, lalo na si Sandro. Kaya nagkukumahog sila na dapat ay mabaling ang isipan ng tao na kahit na wala natin makain, papunta laban kay Sara na si Sara ay lustay, na si Sara ay talagang bingador, na kung siya ay maging presidente, marami na namang mamamatay, na si Sara ay magnanakaw lamang sa pwesto. Yan po ang isyu na halimbawa po niyan na nag-artikulo niyan ay walang iba kundi si dating Senador Traidor Trillanes.
Bakit ko nasabi na traidor po siya? Simple lang po. Unang-una, tumatanggap pala siya ng mali-malita at saka envelope na pera galing sa dating mga sundalo na 18. Actually, hindi lang 18. May iba pa. At nagsalita na po sa media ang bawat isa ng mga sundalo na yon, lalo na yung nag-deliver ng pera sa bahay ni Trillanes sa number 28, Duhat Street, dyan sa Antipolo Hills, sa Town and Country. Ilang beses, tapos kasama pa nag-deliver dyan isang driver na kabats sa Marines ng driver din ni Trillanes. Kaya si Trillanes gumagawa, nagsasampa ng kaso para ipalabasin niya na hindi totoo ang binabanggit ng Marines. So sa ngayon, naglaban-laban ang salita ng 18 sundalo laban sa iisang ang tawag sa kanya Lieutenant Senior Grade. So Lieutenant Senior Grade is equivalent to Captain or Major. Captain siya sa kung regular armed forces. Kasi member naman siya ng Navy, Lieutenant Senior Grade siya. So anyway, kaya yan po ang mga ebidensya natin na sinasabi natin na nagtatraidor ka. Traidor talaga to si Trillanes. Hello. Oh, hello. Oh, may apo. I'm fighting for my apo. Why I am vlogging. Oh, hello guys. Hello guys. Subscribe. Hello guys, subscribe to Dada Toto's channel. Okay? Okay, channel. So, pangalawa po, kung bakit traidor, ay nabisto siya na siya pala ay tumanggap ng $2 million na ibinigay ni Mark Tiksay at saka ni John Paul Estrada na mga tauhan ni Zaldico mula doon sa 56 million kada maleta na pinagpalit ng $2 milyong. Doon daw nila pinagpalit sa Makati. Alam mo ba, boss, mga boss ko, mga katoto, saan ba? Mga katirador. Tirador ako, doktor tirador eh. Mga katirador ng bayan. Alam mo ba ang totoo kung saan ang galing ang dolyares? Kasi bawal sa AMLAC eh. Ganito pong sistema. Kagaya po ng ginagawa nila ni Bryce Hernandez at saka ni Henry Alcantara. Kunwari magpatalo sa casino. At kung magpatalo, ang gagawin po nila ay bibili muna ng casino chips doon sa Soler ni Enrique Razon. Kasi kakampi lang si Enrique Razon eh. So bibili sila ng casino chips worth 56 million bawat isa, no? 2 maleta. So 56 million ng isa, si Mark Tiksay, ang isa naman 56 million din kay John Paul Estrada. Tapos kunwari laro, tatalo, tapos ipagpalit ulit yung chips. Pagpalit nila, ipalitan nila ng dollars. So naka-record, pumasok na kasi ang pera sa casino, kaya okay na, registered na, malinis na ang pera, laundered na. Pwede nang kukunin ngayon ng $2 million at habang hawak $2 million, ibinigay kay Trillanes. Si Trillanes naman, ibinigay sa team leader ng investigators ng International Criminal Court. At ang leader niyan ay si Chantal Daniels. At ang katibayan niyan na totoo yan ay ang katotohanan na ang 2 maleta ng dalawang kasapi ng International Criminal Court investigators ay ang laman ay pera. Kaya para isasapat katibayan natin na matanayan natin na totoo na pera ang laman kasi ang kanilang mga damit, mga damit na binili nila na mga mamahaling damit na mga siguro mga LV, no, Louis Vuitton, kung ano-ano pa, ay ipinadala na lang sa DHL, pinadala sa kanilang address sa DHEG, ang isa sa Amerika. Yan po. Kaya Trillanes, wala kang kawala. It's your word, which is of low quality, against the word of 18 ex-soldiers. You, Trillanes,
are living in Antipolo, Marangya, may mansyon ka. Pero tumatakbo kang mayor sa Caloocan, ang layo. Saan ka kumuha ng pera na ginamit mo sa pangampanya ng tumakbo ka ng mayor sa Caloocan? Kay Lisa Marcos, sa malita na ito. Di ba? Wala ka Saan ka kumukuha ng pera para pumunta ka ng Dihig? Ilang beses ka pumunta ng Dihig? Alam mo, ladies and gentlemen, ang isang papunta doon, halos 100,000 pesos ang gastos mo. Mag-hotel ka pa, kakain ka pa. So times 2, kasi babalik ka pa ng Pilipinas, almost 300,000 pesos ang gasto kapag pumunta ka ng Dihig. So ngayon, saan mo kinukuha yan? Tapos, tuwing may isasampa kang kaso, nakikita ko mahigit 20 na rim na bond paper ang kinakailangan para magsumiti ka ng kaso. Ang presyo po ng bawat rim ay 300 pesos. So times 20, times 2. So times 2 is 600 pesos plus 0. So ibig sabihin, yan po ay 6,000. 60 300 times 20. So 3 times 2 is 600 plus 0 is 6,000. 6,000 pesos lagi. Sa rim, hindi 20 2 lang yun plus 0 pa. So 60,000 pesos po ang ginagasta niya. Magsampa lang ng kaso. Ilang kaso na sinampa niya? May huli sa sinampa na plunder laban kay Sara. Ganon din. So saan ka kumukuha ng mga budget na yun? Ako nga magsasampa lang ng kaso sa Supreme Court. Hindi ako makasampa-sampa. Kailangan ko lang 15,000. Hindi pa ako makasampa-sampa dahil wala akong pera. Tapos, ito pa. Sa kada magsampa ka, grabe ang daming media. Ang daming media na nakapunta. Alam mo po, kayo mga taga-media, wag na kayo magmangmangan. Mga taga-mainstream media ang tinutukoy ko. Minimum po 5,000 bawat kameraman, bawat reporter na pumupunta sa kada may press conference si Trillanes. Kaya yan Trillanes. Between you and those guys, I do believe in those Marines. Ngayon, punta tayo kay Jerby Luistro. Pero bago tayo pupunta kay Jerby Luistro, ipakita ko muna yung pinakahuling tanungan sa bayan at kung ano na ba ang katayuan ni BBM sa mata ng bayan. Ito, may tanong kasi dito, sino ang dapat i-impeach? Si BBM ba o si Sara? Pakinggan natin ang mga sagot ng mga piling in-interview ng interviewer na ito. Sa akin BBM, Bakit BBM? wala nagagawa Kasi kay Sara, wala namang Di mo na maka Duterte, di ba? Pilipino lang. Wala man silang evidence Puro lang Sabi-sabi lang Ayoko na si BBM. Sisi ako, siyang binoto. Bakit, ma'am? Walang nangyari. Lumalala ang bansa, di ba? Una-una, nawala yung kaban ng bayan. Paano ng mamamayan, di ba? Sa Kasi malita na. ang magpe-presidente, dapat may pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan. Dapat ganun. Hindi di ba? Si Bongbong. Bakit? Wala namang kasi siyang nagawa Naghihirap katulad niya ngayon. Ang dami na ngayong matatas na bilihin. Kaya dapat siya ang matanggal. Ay, Bongbong, wala namang ginawa si Bongbong Pinataas lang niya lahat ng bilihin. Tapos corrupt. Bongbong. Bakit po? Wala naman nangyayari kasi sa sa Pilipinas. Tao naghihirap Si Bongbong Marcos. Bakit po? Halatang-halata yung corruption niya, buong administrasyon niya. Klarong-klaro na. Tapos bakit si Sara Duterte ang i-impeach samantalang cleared na siya sa kuwa? Si BBM. Bakit po? I like Sara. Bakit, ma'am? The best president. Siya ang nakakatulong dito sa Pilipinas. Kasi ito, wala nang nangyayari yan. Puro kurakot ang mga tauhan niya. Si Marcos. Kasi sa lahat ng nakikita natin sa sa FB, kung saan-saan man sa personal, hindi maganda talaga yung pagkakaano niya dito sa buong Pilipinas.
kahit na taga Norte ako, siyempre ito. Alam niya rin sagot dyan sa tanong niya. Nakikita naman natin. Wala lang akong malita. Pero marami malita dyan. Nagtitinda, di ba? Marami. Oh, yun lang. Ang ibig ko sabihin. Di ba? Si Bumbong. Wala naman siya nagagawa sa bayan natin eh. Puro lang pahirap. Ito, ano salamin. Pataas ng pataas yung ano sa kanya eh. Yung mga gas. Hindi naman tayo ano eh. Basta ito dapat. Ay si Bongbong. Bakit? Aba, kita niyo naman halatang halata na sa flood control Siyempre dapat, di ba, tasan-tasan mga rudo o ano pa. Dapat sa presidente kailangan kaya niya kontrolin. Ay, hindi naman ako kontrol eh. Kakawa ang taong bayan. Ang mga mamamayan ang nagdadala nun. Oo, ayaw ko yan. Ayaw ko yan yung patakaran niya. Mula sa po pinanganak ako yan, Marcos, ayaw ko. Ayaw ko yan, basta ayaw ko. Yan titingnan mo naman. So, sila nagsasalita pero that is an expression of anger. Yung hindi na siya, tinalikuran na siya, yung mga bumuto sa kanya, ayaw na. That is an expression of anger. And that expression of anger must have come from legitimate source. Kita naman ang lahat eh. So, ibig sabihin po, tanungin mo ang taong bayan, ang totoong isyu po ay gutom. Krisis sa gasolina, sa krudo, sa ating mga LPG, gasol, o whatever. Hindi po impeachment ang totoong krisis. Kaya, di pinipilit po ang impeachment para takpan ang galit ng tao ay mabaling doon kay Sara at hindi sa kanilang ginagawa na panay, basura ang ginagawa nila. Akalain mo ba naman? Pinakamataas sa buong mundo na presyo ng krudo at gasolina na sa atin. 130 on the average ang krudo. 100 plus ang gasolina. Where does it take us? We are headed for uncertainty. Hindi natin alam kung kailan matatapos yung gerang yan. Okay, naibsa nakabili yung Petron ng mga crude oil galing doon sa Russia. Tama yan. But then, until when will it end? Ang problema po sa ngayon. Ngayon pa lang po nag-isip si BBM na mag-imbak ng mga crudo at gasolina kung saan matataas ang presyo. Paano kapag imbak kung mataas ang presyo? Sa panahon na bababa pang presyo, hindi sila nag-imbak. Well, i-blame ko rin ito sa panahon ni Gloria. Bakit hindi ginawa yan? Panahon ni FBR, panahon ni ERAP, panahon ni Noynoy, panahon ni Duterte, hindi ginawa yan. Panahon ni Bumbong, bakit hindi niya pa rin ginawa? Meron ng signs of times na magkakaroon ng gera sa Middle East. Pero hindi malang binaliwala ni Bangag. Kasi bakit? Inuna nila ang maleta. Inuuna nila yung flood control. 2 trilyon po ang naubos na estimate sa flood control projects na wala naman lang napatunguhan. Mga hindi tinayo at kung tinayo man, kulang-kulang sa lakas. Kulang-kulang sa kalidad. So, imbis na binili ng 2 trillion na or ginugol doon sa flood control, kailangan lamang po ang 1 trillion para makaimbak ng 1 taon na gasolina at 1 taon na crude. At 1 taon din na jet fuel. At 1 taon din na LPG. At 1 taon din na kerosene. At maraming taon na asfalto. Bakit ko nasabi mga yan? Kasi po sa 1 bareles ng crude oil, diyan ang gagaling ang 72 liters ng gasolina. Almost in as many liters of diesel. Tapos lesser in amount ng kerosene. Much lesser in amount na jet fuel. At much lesser in amount na mga asfalto. Yan po yung pinanggalingan ng ating mga pangunahing commodity. Basic necessities natin yan sa ngayon. Ngayon, sinabi ko kanina,
yung si Yusek, Attorney J. Layog, kung sinunod pa ang panahon niya sa panahon ni Noynoy, kung sinunod ang kanyang rekomendasyon na dapat focus na tayo sa electric vehicles, mga sasakyan natin, lahat ng makina natin, makinarya, electric na, at mag-sirit na tayo sa solar. Akla mo kung ako ang presidente ng Pilipinas, the first thing I will do para masolve ang problema natin, pagbagsak nitong gasolina at crudo, bibili ako ng marami, magkaroon ako ng inventaryo sa loob ng isang taon. So, ibig sabihin, magkagera man sa loob ng isang taon, marami tayong stock na maibebenta sa murang-murang presyo. At tuloy-tuloy ang takbo ng ating ekonomiya. At kapag mababa po ang presyo ng gastos o mababa ang gastos sa pagpatakbo ng ating makinarya, ay lalago po ang ating ekonomiya, makapaggawa tayo ng marami, makapagbiyahe tayo ng marami, at ang ating mga pasahero ay makapaggalaw 24 hours a day. Imaginin mo kung electric vehicle lang tayo lahat, walang problema sa transport. Walang mag-strike. Kasi ang model na igagawa ko, sasabihin ko, sa model doon sa yung presidente namin sa aming grupo na PITAP, no? Philippine Transport Association of the Philippines, si Ka Orly, ay sa General Santos City po ang kanyang grupo na mga PUJ or Passenger Utility Jeepney. Lahat po ng jeepney na hawak niya ay electric vehicles. Diyon sa General Santos City yan. So everyday po, sa ginawa ng Diyos, ang kanilang charging sa battery ay 500 pesos lang, maubos na sa isang araw yun. So kahit sabihin natin 1,000 ang charging, dalawa ng 24 hours a day na ng biyahe. So mababa ang singil nila sa kanilang mga pasahero. Eh kung ganoon sa buong Pilipinas, wala sa tayo ng problema. Kung may bus tayo na tumatakbo, mula sa Mindanao, mula sa Northern Luzon, sa Ilocos, pwede ka pumunta magbiyahe hanggang Mindanao. Walang gastos masyado kasi electric vehicle. Hindi ginawa ng mga nakaraang presidente natin. Lalo na si Bongbong Marcos na mayroon na huling pagkakataon at hindi niya ginawa. Mas inuna niya ang flood control. So ngayon, nagka-problema na, nagka-buhol-buhol na. Dagdagan pa po ng katotohanan na ang totoong presyo lang sana natin, bawasan mo po. Sa compute po na kung magbibili sila ng kanilang mga angkat mula sa kahit refined na, mula sila doon, bibili sila doon sa wholesale petroleum price doon sa Rotterdam at saka sa Petronas. Pag kinumpute mo, wala pang 50 pesos ang litro ng crudo at saka gasolina. Kung talagang hindi kayo nagpapatong. Ang problema, may patong na nga, may presyo. Sinamantala naman na walang magrereklamo dahil ang iniisip ng lahat ng Pilipino, talagang mataas ang presyo. Kaya pinatungan nila ni Bongbong at ayon sa kwenta ni Marcoleta, 3 billion a day ang kinikita ng mga sindikato ng mga pribadong nagbebenta ng gasolina. Siyempre, kasabwat nila si Bongbong Marcos. Ganun po yun ang pinaka-problema natin. Sira na nga ni, pinatungan pa. So kaya, ang ginagawa nila, pilit nila, tatapusin daw nila ngayong Abril ang impeachment laban kay Sara Duterte. Okay? Ganun po ang sinasabi nila. So ngayon, bago ko dadalhin kayo sa issue sa impeachment kung paano gagawin nila, ipakita ko muna ang isa sa mga issues sa impeachment. Ang salin ni Sara. Lumang-luma na yung salin na yan. Sinama pa nila sa akusasyon ang salin ni Sara mula nung siya ay Vice Mayor at saka Mayor ng Davao City. So ito ngayon, tingnan natin po yung salin. Kung salin man lamang pag-usapan natin ang tanong, ikumpara natin
Kay PBBM, noong 2020, 203.8 million pesos. Si Speaker Romualdez, ang malinis na pera niya sa bangko ay 475.6 million pesos. Kasama na dyan ang mga property niya na mga solid. Si BP Sara Duterte ay 44,800,000 lang. 2021, 203.8 million kuno ang pera ni BBM. Si Speaker Romualdez, bumagsak ng 600,000, naging 475 million. Si Sara, umangat po ng 13.6 million pesos, kaya naging 58.2 million. Tapos sa 2022, umangat ng naging 960,700,000 ang pera, ang net income o net na pera ni Bongbong Marcos. Kay Speaker Romualdez, hindi umangat, naging 475 million lang. Kay Sara Duterte, umangat ng 13 o 12 o 13.5 million pesos. So naging 71.7 million siya. Noong 2023, ang pera ni o kayabanan ni BBM ay nagkadeto ng 1,157,000. 1,157,000,000. Yan na ang total niya. Ang kay Speaker, 493,500,000. Ang kay Sara, umangat ng 5.8 million pesos. So naging 77.5 million. Ang kay sa 2024, ang kay BBM, umangat na naging 1,375,000,000 ang pera niya, ang neto niya, kasama na mga lupa niya. At saka kayamanan sa mga alahas at iba pa. Si Speaker Romualdez matindi, nagiging 3,465,000,000 ang kanyang summary, ang kanyang net asset, kasama ang pera. Si BP Sara, umangat lamang ng 11 million at naging 88.5 million noong 2024. So yan po ang katotohanan. So diyan pala, meron ka ng selective justice. Bakit hindi mo inuusig si Martin Romualdez? Bakit mo hindi inuusig si BBM? Di ba? Ganun lamang po siya. Okay, next. Ipakita natin sa inyo ang bagong nilabas na mga delivery ng maleta ng mga Marines. Ito po, ipakita natin. Maraming maleta. Isa naman ito si in-upload ng mga mga Marines. Siguro ang nag-upload dito si Tingnan ko yung site ni Attorney Levito Labigod. Baka may bagong issue. Ito nga. So, ipakita natin itong malita na to. Nakita ba ninyo kung paano yan? Ipapakita ko mamaya yung website, ay yung Facebook page ni Attorney Baligod. Binibira ko ilang malita. So, yan po paano mag-deliver. So, ngayon, ipakita ko rin ang sa Facebook page ni Levito Baligod. Si Attorney Levito Baligod na taga-Samar. Isang waray po ito. Yan. Yan.
So, tanggalin muna natin yan. Ang sunod na ipakita ko, ngayon baka may magtatanong, totoo ba yan? Yan ang tanong. Ang ginawa ko po ay niran ko po ito sa AI. Niran ko sa AI kung totoo ba ito. Ito po ang result ng inquiry ng artificial intelligence na group. Si Elon Musk ang may-ari ng group. Sabi niya, this post is authentic. It's real, publicly visible, exposed from the account at Fierce Lady, posted just today, April 2, around 10:22 a.m. Hong Kong time. The account has consistent bio, avatar, and postings history as a DDS-leaning political commentator. What the post actually contains, text. Tingnan ninyo kung paano sila magbilang ng isang pila ng maleta. Kaya tapos, media, a short 13-second handheld video showing a long row of mostly turquoise or green hard-shell suitcases lined up indoors. Tapos, two men, one in blue and beige shirt, one in black shirt are walking along the line, bending over and touching, handling the handles of each suitcase one by one, apparently counting them. The camera is shaky, typical of a phone video. There are no visible edits, overlays. Yan ang findings ng tinatawag na findings ng AI. So, ibig sabihin, lehitimo. So, lehitimo po siya. Ipakita ko nga. Parang hindi ko na ipakita. Ipakita ko po. Ito po yung findings ng AI. Ito. So, yan. Pinakita ko lang findings ng AI. Yan. Niran ko, tinest ko. At authentic. Yan ang general statement. Okay? Let's now go to yung mga diskarte nila. Dito mabibisto muna kulang-kulang sila ebidensya laban kay Sara. Tingnan mo ito si Isabel taga San Juan, Congressman Zamora, nakakampi nila. Yan. Kay CJ Corona kasi, merong mga... Tinatanong siya ni Karen Davila. Pakinggan yung reaksyon ni Congresswoman Isabel Zamora. properties na nakapangalan sa kanya na hindi nalagay sa SALN. Yes. Ano po yung kay Vice President para po sa viewers natin to na nakapangalan sa kanya na hindi niya nilagay? If I'm not mistaken, there are... Ibig sabihin, hindi niya alam mo. Nanghuhula. If I'm not mistaken, there are. Kasi kung alam mo, hindi ka na magsasalita if I'm not mistaken. Dire-diretso ka na. Direct to the point. Sasagot mo. Well, the first bank accounts and I believe that... the one alleged by by CJ Corona. Nabisto siya ni Karen Davila na walang laman ang utak niya tungkol sa kayamanan kuno ni Sara. Ulitin natin. Kay CJ Corona kasi, merong mga properties na nakapangalan sa kanya na hindi nalagay sa SALN. Yes. Ano po yung kay Vice President para po sa viewers natin to na nakapangalan sa kanya na hindi niya nilagay? If I'm not mistaken, there are... well, the first bank accounts and I believe that... the one alleged by sinawa, yan na lang siya, pinangunahan na lang, yan na siya ni Karen Davila. to clarify, the one alleged by Senator Antonio Trillanes. Yan. Yes. Yes, kuno, yes. Halata ka talaga sa mura, nagsasalita ka na wala kang alam, hindi mo chinecheck. Nag-aakusa lamang kayo kay Sara na wala pala kayong ebidensya. Ito pong ebidensya na wala silang ebidensya. And if I'm not mistaken, as of Yes, last that's one. year, Okay. in our proceedings, in our
proceedings for the impeachment Ba't nautal-utal ka? Simpleng tanong, dapat simple sagot kung totoo ba nga mayroon kayong ebidensya laban kay Sara. last year. They said that that account is still active. And to add to that, there are companies, oo. I believe, that are connected with the respondent. Halata ka talaga ni Karen Davila. Ay, mahiya ka naman, Isabel Zamora. That are not alleged in the SALN. That's why there was also a motion for production of documents by the Securities and Exchange Commission. Oo. There are companies, are you saying, of the vice president where her name was in those companies? Is that correct? I have to go back to that, Inamin niya, hindi niya alam. Anak ng weting talaga. Karen, because there are several companies, and Oo. we have to identify them. Okay, that's proof number 1. Na wala pala talaga kayong ebidensya. Pinilit nyo lang. Isa, pakinggan pa natin isa. Ano pa ba? Ito, ipakita ko muna ang galit nila in-express ni Jinky Lucaret Luistro. Akalain mo yung hindi daw pagdalo ni Sara Duterte sa impeachment trial ay pwede rin gawing dahilan para ipa-impeach si Sara. Nanakot pa. Gusto nila i-project sa mamamayan yung kanilang tinatawag na optics, mensahe na talagang kurap at takot si Sara na magpakita. Ganun ang gusto nila. So, ibig sabihin, ang rason naman ni Sara ay bahala ng abogado kung mag-desisyon kung anong gagawin. Ngayon, ang desisyon ng abogado, huwag na papuntahin si Sara sapagkat wala naman pala siyang karapatan magtanong. Siyempre, dapat tanungin ni Sara sa pamamagitan ng kanyang abogado kung ang mga testigong gagamitin nila laban kay Sara ay totoo o hindi. So, kredibilidad ang pinag-uusapan. So, the fact na hindi nila papayagan si Sara na magtanong ay isa sa mga dahilan para sabihin natin na talagang nang-imbento lang sila ng kaso laban kay Sara. So, pakinggan natin ito naman si Lucaret Luistro. Nag-anunsyo pa siya kung anong gagawin, Let us remember, the Vice President took the same oath. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties, preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. Lahat ho ng kawani ng gobyerno, lahat ng opisyal ng pamahalaan, iisa ang panunumpa, iisa ang pamantayan, iisa ang pananagutan. Ang panunumpang ito ay hindi lamang pangako ng panunungkulan. Ito ay panata ng pagharap sa pananagutan at paggalang sa saligang batas. Dito sa komite, susundan natin ang saligang batas. Hindi natin tatalikuran ang ating tungkulin. Iyan ang inaasahan ng taong bayan. Hindi pag-iwas, kundi pagharap. Hindi katahimikan, kundi pananagutan. Sapagkat ang panunumpa ay hindi lamang trivial matters. They go to the very heart of public trust. May mga kasalanang hindi kailangang ipaliwanag, ramdam agad ng taong bayan. The truth is, betrayal of public trust resists rigid definition. And if the standard is not mechanical, neither can the threshold to examine it be mechanical. Kung ang batayan ay may bahid ng moralidad, ang paghusga ay for the Filipino people.
Ngunit malinaw sa atin, ang araw na ito ay simula pa lamang, hindi lamang sa batas, kundi sa sambayanang Pilipino. No one is being removed from office here for a full-scale legal battle, a bloodbath before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Ulitin natin Constitution. yan. Ulitin natin. Assembling a very large team of lawyers. She is apparently ready to face the accusations and defend herself at length. And yet it appears she will not even participate. We recall the words of Justice Antonio Tiham in the previous impeachment against Chief Justice Maria Lourdes Sireno. Failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Yan, Constitution. there you are. Ha? Gusto pa niya impeach si Sara sa pag hindi daw dalo. Karapatan naman ni Sara hindi dumalo eh. Sa inyong patawag eh. So, ibig sabihin, nag-imbento na naman sa panibagong kaso. So, napakita natin, wala. Sasalin ay imbento lamang sila. Ito naman, siguro pasadahan natin ng mabilisan ang reklamong impeachment laban kay Sara at titingnan natin kung ano ang mga nakalagay. Ang aking pong proposition dito, hindi man lang nakalagay sa reklamo, nagpatawag pa kayo ng patawag kung sino-sino mga testigo gagay kay Ramil Madriaga, kung sino pa, at mga bank accounts kung sino-sino pa. Pero yan po ay plain and simple. Paglabag po sa rule of due process. Pag sinabi mo po due process ay bigyan mo ng pagkakataon muna ang kahit sinong tao. Mababa man siya, mahirap man, mayaman, o makapangyarihan, bigyan mo siya ng karapatan na sagutin muna ang akusasyon bago siya tanggalan ng karapatan. Dito po, ang ginawa nila, binigyan nila ng injury or parang hinatulan na nila na magkaroon ng injury si Sara Duterte sa pamamagitan ng pagsabpina ng lahat ng mga records, lahat ng mga testigo na gusto nila na kahit hindi man lamang nabanggit sa reklamo laban kay Sara Duterte. May paglabag ba sa due process ito? Of course, may paglabag po sa due process. Bakit? Nung pinasagot nila si Sara sa reklamong impeachment, sinagot ni Sara kung ano lamang ang nakita niyang akusasyon sa pinadala nila kay Sara ay yun lamang ang sinagot ni Sara. Therefore, hindi ka pwede na magdagdag ng injury kay Sara kung hindi napasama sa akusasyon laban sa kanya. Yan po ay hinahanap ng rule of fairness na kasapi at kasama sa tinatawag na due process. Ibig sabihin, wala kayong fairness. Yung mga pinasabpina ninyo hindi kasama sa pinapasagot nyo kay Sara? Di ba? Ganun ako kasimple, Ridon. Graduate ng UP College of Law. Pero sinayang mo lang ang pera namin na binabayad sa profesor ninyo at binabayad sa tuition mo. Pera ng bayan niya pinagbabayad ng mga estudyante sa College of Law sa University of the Philippines na nag-aaral dyan. Iskolar kayo ng bayan. Dapat nagtrabaho kayo para sa bayan, hindi para kay Bongbong Marcos, hindi para kay Romualdez. Kaya gumagawa kayo ng akusasyon na walang pundasyon, ay sinisira ninyo ang batas ng rule of law. Dapat batas ang susundin natin. Anong silbi pa? Babawiin namin sa inyo. Ibalik ninyo ang binayad ng Pilipinas na tuition ninyo. Kasama si Dino De Leon dyan, si Jesus Palces, si Armando Ligutan. Yung binayad yung binayad ng University of the Philippines sa mga professor dapat bawiin. Kasi wala kayong kwentang produkto. Kagaya kayo kay Ferdinand Marcos Sr., graduate ng UP, top notcher. Pero ninakaw
ang pera ng buong bayan. Hinubog ka ba ng University of the Philippines para magsagawa para sa bayan o para magdakaw? Ganon kayo karamihan sa mga abogado na gumraduate sa University of the Philippines. Iilan lang po ang abogado na gumraduate sa University of the Philippines na nakikita ko na may konsensya. Wala kayong pinagkaiba sa mga graduate sa Ateneo na mga anak mayaman. Maraming gumraduate sa Ateneo na anak mayaman pero maayos naman pagtrabaho. Pero marami din sa kanila mga kawatan din. Ganon din po sa graduate sa San Beda. Iyon, tinutukoy niya si Digong Duterte, graduate sa San Beda. Pero ano siya, inaakusahan ninyo na mamamatay tao. At dyan din si Dilema, graduate sa San Beda. Pero magnanakaw din, nakatanggap ng mga mali-maleta o envelope mula sa mga 18 Marines. Doon sa binibigay sa kanya, nagdadalo siya sa meeting sa Townhouse number 8 at Townhouse number 9 doon sa Manila Polo Club sa Forbes Park, Makati. Itatanggi pa. Kasama din doon si Father Flavio Villanueva. Nagmi-meeting kayo. Kasama ninyo ang ICC investigators. Nagmi-meeting din itong si Boying Rimulya doon sa bahay niya sa Bill Air. Doon niya miniting ang mga sila ni Trillanes, sila ni Nicolas Torre at yung mga investigador ng International Criminal Court. So, ibig sabihin, nabisto na natin ngayon, 2003 pa lang gumagalaw na mga mali-maleta at binibigyan ng pera ang ICC. So, dagdagan mo pa yun ng katotohanan. Bakit si Digong Duterte labang ang binigyan ng warrant of arrest kung totoo nga o kung lehitimo o genuine nga ang inyong issue laban kay Digong Duterte? Kasi kung totoong genuine yan, hindi po kaya ni Duterte gawin na siya na mag-isa. Dapat sinama nyo sa warrant of arrest si Bato. Kasi kanyang chief of staff at chief na PNP niya yan. Dapat sinama nyo si Albayalde na pumalit kay Bato. Dapat sinama nyo si Danao na pumalit din sa kanila. Dapat sinama nyo din si Kascolan, si Gamboa, si Sinas, Dibol Sinas. Dapat sinama nyo rin. At sinama nyo nga yan, si Dante Guerra, di ba? Ba't wala sa warrant of arrest? Sinasabi nyo, kasama rin si Isidro Lapina na hepe ng PDEA. Dapat sinabi siya, kasama rin si Vitaliano Aguirre na secretary ng Department of Justice. So the fact na hindi sila kasama sa warrant of arrest ay nagpapatunay lamang na ang investigasyon laban kay Duterte ay imbento. Ganun lamang po. Kasi kung totoo yan, hindi mo pwede parusahan ang mastermind lamang. Dapat parusahan mo rin ang mga inutusang pumatay. Kung totoo na nag-utos si Digong na magpapatay ng tao. Ang ginawa nyo, nabisto pa kayo. Nung nagkaroon ng confirmation hearing, narinig natin, nasaksihan natin, nakita natin sa pag-deliberate ng mga tinatawag na mga prosecutor na sinabi mismo ni Prosecutor Julian Nichols, ang kanilang, may isa silang pinresenta na video, yung kuno ay CCTV, na may inutusan daw si Digong Duterte na 3 tao na pumasok sa public market sa Davao City at papatay. Habang inutusan niya, binabantayan niya sa CCTV kung gagawin ba ang utos o hindi. Ganun ang pinakita nila. Yun pala, kinuha nila, binunot nila yon sa balita na nilabas ng isang reporter sa Davao City. At kung mababasa mo roon, mapakinggan mo yung reporter na nagsasabi, ito po ang video na may papakita natin na napanood ni Digong Duterte ang isang CCTV nung nangyaring krimen nung isang nakaraang araw pa. So ibig sabihin, tapos na po yung krimen na gawa nung pinanood ni Digong Duterte ang video na yun. So, doon mo makikita kung gaano sila mandaya sa ebidensya. May isa pa na discovery si Kaufman. Pinakita ni Kaufman ang buong video. Ang video kasi na nilalabas sa bali-balita sa mainstream media ay sasabihin lamang ni Digong, kill, 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 kill. Hindi dinugtong, tinanggal nila ang karugtong na video, do it illegally.
and without justice, and there will be a hell to pay for you. Winarningan yung mga pulis na huwag pumatay na walang dahilan. Yan ang katotohanan. O sa impeachment, magkakonektado tong impeachment ni Inday at saka yung ICC ni Digong. Lahat ng galing isang ugat nito. Maleta lamang ang ugat nito. So maleta rock ang nangyari. Ay. Diba? May isa pang dagdag dito patrabaho si George Erwin Garcia. Ibang-iba ka, George! Ibang-iba ka, George! Ibang-iba ka, George! Mag-resign ka na lang para mabago, masigurado natin ang 2028. Resign ka na, George Erwin Garcia. Maraming salamat po at isang oras na tayo. Hindi ko kayo mabati, pero please lang, i-like nyo lang ako para pag mag-live ako bago mag-alas 3 na kung saan ay ipapako si Jesus Christ sa cross. Mga kapatid ko mga Muslim, ang kwento po ngayon, Biyernes Santo, ang kwento po sa Biblia ay ipapako si Kristo sa cross. Pero alam ko naman po na sa Quran ay nakalagay si Isa po ay hindi pinako sa cross. Si Isa po ay si Jesus sa Quran. Tapos ang sinabi doon sa Quran, ang pinako sa cross po ay ginawa lang mukha ni Jesus, ni Isa, pero si Judas yun. Kasi may kapangyarihan si Isa bilang second to the last prophet. Ayon sa Quran, ang last prophet ay si Muhammad. Ang second to the last prophet ay si Isa, si Jesus. Okay? Hanggang dyan lang I leave that with that. Sa mga Kristiyano, let us in deep. Let us think so deep in our minds, in our soul. At mag-reflect tayo, mag-isip tayo, magkaroon tayo ng resolution. Tatawagin natin Holy Week resolution. At para sa Sabado bukas, Sabado Igloria or Black Saturday, tapos sa Sunday, and we will call, He is risen. That will be the Easter Sunday. So mga kapatid ko mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid ko, ibang mga relihiyon na hindi Kristiyano, halimbawa, Buddhist, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa buong Pilipinas, ladies and gentlemen, let us go for justice. Nagsimula ako para sa karapatan, tatapusin kong kwento sa karapatan. Lagi nyo lang tandaan, ang karapatan ay ipinaglalaban ng mga api. Hindi po ito ibinibigay ng mga mang-aapi. Maraming salamat po.